Muling naglabas ng utos ang Korte Suprema na ipalinis sa gobyerno ang Manila Bay. Pero ang masasagasaan sa plano, ang mga residente na nakatira sa paligid nito. Andrea Bautista, ikwento mo. Sa kulay pa lang ng tubig, sinungaling lang ang magsasabing malinis na ang Manila Bay. 2 taon na ang nakalilipas mula nang iutos ng Korte Suprema na magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno sa paglilinis nito. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nagbabago. Kaya naman muling naglabas ng bagong utos ang SC. Ang target, paigtingin ang treatment plan ng Manila Bay. Pero ang problema, kailangan daw paalisin ang mga informal settlers sa lugar. That is another big issue, the informal settlers occupying the periphery, not only of Manila Bay itself, no, but also the major rivers. Malaking bulto ng dumi sa Manila Bay ay nanggagaling sa mga taong nagtatapon ng basura rito. Nasa plano na ang paggawa ng isang metro-wide drainage facility na siyang sasala sa dumi ng tubig dagat na umaagos papasok ng Manila Bay. The courts alone cannot do it, DENR alone cannot do it. We need the cooperation and coordination of all the stakeholders. Nagmula sa reklamo ng environmental lawyer at UP law professor na si Antonio Oposa noong 2009, ang utos ng Supreme Court na linisin ang Manila Bay at magsumite ng report kada 3 buwan. Sumusunod naman ang mga ahensya ng gobyerno sa utos ng Korte Suprema na linisin ang Manila Bay. Ang problema, magsumite man sila ng kanilang quarterly report ay hindi naman talaga malalaman ng DENR ang tunay na epekto nito dahil wala silang kasalukuyang datos ng Manila Bay. Babala ng korte, kung hindi seryosohin ang paglilinis, baka tuluyan ng maging septic tank ang lawa na dating pinagmamalaki ng bansa. Andrea Bautista, News 5.